Tumaas pa ang bilang ng mga nasawi at nasugatan sa naganap na dalawang pagsabog sa Sulu kahapon. Samantala, mariin namang kinundina ng National Commission on Muslim Filipinos ang insidente na bunga umano ng politika at pagkagahaman sa kapangyarihan. Mula sa Zamboanga City, may report si Dante Amento live. Go ahead, Dante. Yes, Flor, magandang tanghali. Umakyat na nga sa 20 mula sa 18 ang nasawi sa nangyaring pagsabog ng dalawang improvised explosive device o IED sa Sulu kahapon. 14 sa mga ito ang sibilyan, 5 sundalo at isang kawani ng Philippine Coast Guard. Nadagdagan din, Flor, ang mga nasugatan, naabot na sa 77 ang karamihan ay mga sibilyan at may 2 pulis ng kasama sa bilang. Kaugnay nito, mas naniniwala si dating Sulu Governor Abdur Sakurtan I na kagagawan ang insidente ng mga pro-BOL o Bangsamoro Organic Law at gusto lamang sirain ang kanilang pamumuno sa probinsya. Ngunit binigyang diin ng dating gobernador na hindi sila magpapatinag at handa silang lumaban. They want to undermine our leadership in the province after the plebiscite. But we will never give in. We won't give in. We will fight back. And we're ready to fight. Samantala, mariin namang kinundina ng National Commission on Muslim Filipinos o NCMF ang nangyaring karahasan. Ito anya ay malinaw na politika at walang kinalaman ang relihiyon. We condemn the whole situation. Those horrific, barbaric, un-Islamic, very satanic action. This is not about Islam. This is not about Christians, religion. All I can say, this is about power. This is about personal interest. This is about politics. Ikinalungkot ng NCMF ang naging resulta ng umano'y pag-ibig sa kapangyarihan. Samantala, Flor, nanawagan ang National Commission on Muslim Filipinos o NCMF sa lahat, partikular na sa Muslim community, na suportahan ang BOL o Bangsamoro Organic Law na ito nila o marami nila ang naniniwala dito na ito ang susi sa tunay at pangmatagalang kapayapaan sa ARMM o sa rehiyon ng Mindanao. Flor? Maraming salamat sa iyo, Dante Amento, nag-ulat live mula sa Zamboanga City. Samantala, ipinag-utos na ni Philippine National Police Chief Oscar Albayalde ang naisailalim sa full alert status ang buong Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARMM at National Capital Region kaugnay ng magkasunod na pagsabog kahapon sa Our Lady of Mount Carmel Cathedral, kung saan 20 ang kumpirmadong nasawi at halos 100 ang nasugatan. At mula sa Camp Crame, nasa telepono si Lea Ilagan para sa detalye ng balita. Go ahead, Lea. Magandang tanghali sa iyo, Flor. Hindi pa nga madetermina ng Philippine National Police kung anong klaseng bomba ang ginamit sa Hulo-Sulu Twin Blast kahapon na ikinamatay ng 20. Ayon kay PNP Chief, Police Director General Oscar Albayalde, tuloy ang ginagawa nilang investigasyon at pangungulekta ng fragments upang matukoy ang signature ng bombang ginamit at malaman kung anong grupo ang nasa likod ng pagpapasabog. Pakinggan natin ang pahayag ni Chief PNP. Sa ngayon, wala pang masabi kung anong klaseng bomba, no, dahil walang ma-recover na mga residue at mga parts. Although may mga nakuha sila yung parts na cellphone. Ang AFP naman, tinukoy na ang Ajang Group na konektado sa Abu Sayyaf ang responsable sa pagpapasabog. Kaugnay nito ay pinag-utos na rin ni Chief PNP ang full alert status sa buong Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARMM at National Capital Region, habang naka-heightened alert naman ang ibang rehiyon sa bansa. Ang full alert status ay nangangahulugan na buong pwersa ng PNP sa lugar ay naka-duty at mahigpit ang gagawing pagbabantay. Kabi-kabila din ang isasagawang checkpoint sa nabanggit na lugar. Aniya, naka-lockdown na rin ang buong Hulo, buong Hulo
Hulo-Sulu matapos ang insidente, ngunit malaya namang makakikilos ang mga residente doon. Sinabi pa ni Albayalde, hindi aniya ito ang unang pagkakataon na nagtangkang pasabugan ang loob ng simbahan dahil noong 2011 mismong sa altar aniya ay nilagay ang bomba. May 7 hanggang 8 beses na rin hinagisa ng bomba ang labas ng kathedral noong mga nakaraang taon at pinatay ang mga helper at pari. Pakinggan natin ang pahayag ni Chief PNP Albayalde. Nagmimisa halos nasa second reading pa lang daw. Halos nasa second reading pa lang daw nung pumutok itong unang IED. Halos puno daw dahil yung daw mga ganon ay yun ang madalas na pinupuntahan ng tao yung oras na yun, yung second mass. So ang thinking ng pare, more or less mga nasa 100 yung nasa loob. Kaya naman palitan na niya ang ginawang pagbabantay ng sundalo at pulis tuwing may misa sa kathedral bago naganap ang pagpapasabog. Sa ngayon, may 2 batalyon na ng Special Action Force ang nagbabantay sa lugar. Balik sa iyo, Flor. Maraming salamat sa iyo, Laylagan. Nagulat mula sa Camp Crame. Nakatakdang magtungo ngayon tanghali sa Hulo si Pangulong Rodrigo Duterte upang personal na alamin ang lawak ng pinsala ng naganap na pagsabog. At narito ang ulat mula sa Malacanang. Nasa telepono si Rosalie Cos para sa detalye ng balita. Go ahead, Rosalie. Yes, mayroon tanghali, Floor. Magsasagawa ng inspeksyon si Pangulong Rodrigo Duterte sa blast site sa Barangay Walid City sa Hulo-Sulu ngayong tanghali. Ito ang kinumpirma ng Malacanang ngayong umaga. Tinuligsa ng Malacanang ang nangyaring karahasan sa Hulo na kung hahabulin at papapanagutin ang mga nasa likod ng krimen. Ilang sibilyan at sundalo ang nasawi sa magkasunod na pambobomba sa isang simbahan kahapon samantalang higit 100 ang sugatan. Ayon kay Presidential Spokesperson Salvador Panelo, ang nangyaring terorismo at pagpatay sa mga sundalo at sibilyan ay matinding paghamon ng mga kaaway sa pamahalaan upang lalo pang paigtingin ang seguridad ng publiko sa naturang lugar. Tinitiyak din ng palasyo na susugpuin ng Armed Forces of the Philippines sa mga kriminal na nasa likod ng karumal-dumal na krimen at tiniyak na papanagutin sila sa batas. Samantala, nauna na rin sinabi ni Defense Secretary Delfin Lorenzana na posible rin kausapin ng punong ehekutibo si Sulu Governor Absusa Cortan II hinggil naman sa usapin ng Bangsamoro Organic Law at ang nangyaring karahasan sa Hulo-Sulu. Balik sa iyo, Flor. Maraming salamat sa iyo, Rosalie Cos. Nagulat mula sa Malacanang. Nanawagan ng pamilya ng ilang sundalo at CAFGU members na dinukot ng NPA sa Caraga na palayain na ang kanilang mga kaanak. Mula sa Butuan City, may report si Raymond Octubre. Live. Yes, Raymond. Yes, Janice, maayong odto. Janice, kapit usa nakabulan ang minglabay. Dihang wala paghihapon gipagawas sa rebelding New People's Army. Si Corporal Eric Banangan o Private First Class Darino Carino Jr. o 13 pa ka-CAFGU members human gidagit sa rebelding grupo sa Caraga Region niadtong niaging bulan. Janice, 2 ka sundalo o 12 ka CAFGU ang gidagit samtang nakadestino sa usa ka patrol base sa New Tubigon, Sibagat Agusan del Sur sa ilalom sa 3rd Special Forces Battalion sa Philippine Army. Sa lungsod usab sa Remedios T. Romualdez RTR, gidagit ang usapang CAFGU member. Usa ang inahan ni Private First Class Carino sa mga pamilya sa mga gidagit nga masulubon nga ginangatan sa ilang mga minahal sa kinabuhi. Janice, matod pa, wala na kuno siya makatulog o makakaon og maayo gumikan sa paghunahuna kung naaba sa maayong kahimtang ang iyang anak. Presidente, maluoy ka sa amo, sa mga kauban ng akong anak, tabangan ninyo na makauli na in taon ng akong anak. Hangyo sa mga kabanay sa mga biktima ngadto sa militar nga undangon sa ang military operation para sa dali nga pagpagawas sa mga bihag, subay na pod sa demand sa rebelding grupo ngadto sa panggamhanan. Pero sa statement nga gipagawas ni Major General Ronald Villanueva, ang commander sa 4th Infantry Division, hugtanong giingon niini nga lig-on ang baruganan sa gobyerno sa no negotiation policy tali sa New People's Army. Matod pa ni Villanueva nga ipadayon nila ang pagtugis sa mga mingdagit sa mga sundalo o CAFGU members. Janice, gisiguro sa Armadong Kusog sa Pilipinas nga ilang gihimo ang tanan nga paagi aron na mapagawas lang ang ilang mga kauban sa serbisyo nga gidagit sa rebelding grupo. Ug mo ka ng letes, balik sa imo, Janice.
Maraming salamat, Raymond Octubre. Dinagsa ng fans ang album signing ng Forbes page sa Centris kahapon. Nagpasalamat naman ang grupo sa walang sawang pagsuporta sa kanila ng mga fans. Narito ang report ni Grace Casin. Matiyagang naghintay ang mga tagahanga ng Forbes page para makita lang ang kanilang mga idolo. Sabik ang lahat na magkaroon ng kopya ng kanilang pinakaunang album na pinamagatang Clap Clap Clap. 15 mga original composition ang laman nito na ayon sa kanila ay base sa mga hirap na kanilang nalampasan at tagumpay na kanilang naabot. Since first album siya, parang binalikan namin kung paano kami nagkumpisa. Pinilahan ang album signing at picture taking. Isang sorpresa rin ang inihanda ng Forbes page sa kanilang fans. Ang mural ng kanilang cover album. Hindi lang ang musika ng tinaguriang Funk Soul Trio ang hinahangaan ng kanilang mga fan, kundi maging ang kanilang funky looks. Sariling gawa ng Philippines. Yes po! Nakakaloka. Ngayong era na to, parang rare nang makita yung mga 70s, 80s vibe. Ipinaabot ng grupo ang kanilang pasasalamat sa kanilang mga tagahanga. Masaya kasi parang ang dami namin magkakaibigan. Yes, para siyang malaking classroom. Ang grupo ay kinilala rin sa isinagawang Fourth Wish Music Awards na kauna-unahang grupo na nakakuha ng Diamond Wish Exclusive Elite Circle Award dahil sa loob lamang ng 10 buwan, umabot na sa mahigit 100 milyong views ang kanilang Wish Exclusive performance na Mundo na kanilang inawit sa iconic Wish Bus. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Philippines. Pasok na sa semi-finals ng UNTV Cup Season 7 ang defending champion Senate Defenders at NHA Builders. Narito report ni Bernard Dadis. Kompleto ng 4 na kupunan na magtutuo sa semi-finals ng UNTV Cup Season 7. Tinapos na ng defending champion Senate Defenders ang kampanya ng 3-time runner-up Malacanang PSC Camao sa kanilang sagupaan kahapon sa Pasig City Sports Center sa score na 82-61. Sa first half, abante pa ang Camao team 37-34. Ngunit pagpasok ng third quarter, rumatsada ng 16-0 run ang Defenders sa loob ng 5 minuto upang ibaon sa 16 points deficit ang Malacanang 68-52. Nagpatuloy ang mahigpit na depensa ng Senate at nalimitahan lamang sa 9 na puntos sa last quarter ang Malacanang, kaya hindi na tuluyang nakahabol hanggang sa maubos ang oras. Best player of the game si Jeffrey Sanders na kumamada ng 24 points, 5 ang pinakawalan niya sa 3-point area, 7 rebounds, 4 na steals at 3 blocks. Yung practice namin for the past week, nasunod naman. But hats off sa Malacanang, no? They played well. Siguro yung run lang namin ng third quarter, yung lang medyo nagbigay ng edge sa amin. As always, yung taking care of the ball. Ang dami namin turnover ng second quarter, that's why nakalamang sa amin yung Malacanang. Now, pagdating naman sa depensa, kailangan i-tighten up lang namin. As you can see, nung third quarter, we tighten up. We locked down some of their key players. And then we got, hindi naman malaking league, pero maganda-gandang cushion going to the fourth quarter. Sa ikalawang pagkakataon sa salang sa semifinals ang NHA Builders matapos patumbahin ang rookie team PITC Global Traders sa kanilang mahigpit na sagupaan kahapon, 66-63. Sa first quarter, abante pa ng 6 na puntos ang PITC, 15-9. Sa second quarter, pinangunahan ni Marvin Mercado ang NHA sa pamamagitan ng kanyang 11 points upang agawin ng abante 35-33. Sa third quarter, halos nagpapalitan lamang ng abante na tig-1 puntos ang NHA at PITC bago nagtapos sa 50-49 pabor sa Builders. Bumanat ng 9-0 run ang NHA sa loob ng unang 3 minuto ng last quarter. Nagpumilit makadikit sa 65-63 ang PITC, 20 seconds na lamang ang nalalabi. Ngunit hindi ito naging sapat upang gibain ang NHA hanggang sa tumunog na ang buzzer. In the end, nanaig pa rin yung aming composure and unity sa isa't isa, yung teamwork.
Medyo ngayon nakaka-finish na kami ng gusto. So sabi ko nga sa kanila, it's all about character eh. Being a champion, kailangan namin magtrabaho hanggang sa dulo. Hindi panay umpisa lang. Best player of the game si Marvin Mercado na mayroong 25 points, 9 rebounds at tig isang assist at steal. Mag-umpisa na ang Game 1 sa Best of 3 series sa semis sa linggo sa February 3 sa Pasig City Sports Center. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Israel approved exports of Israeli-grown medical cannabis to the booming worldwide legal market on Sunday in news that Israel's pioneering cannabis producers have long awaited. Stephanie C. reports. Israel's cabinet approved on Sunday a law to allow exports of medical cannabis in a move expected to boost state revenues and the agriculture sector, and which frustrates critics who fear it could lead to more recreational use of the drug. The bill, backed last month by Parliament, allows companies approved by the health regulator and police like Pharmocan, an Israeli medical cannabis company in northern Israel, to export medical cannabis to countries that permit its use. Israeli media said exports could start in as little as 9 months. Some lawmakers had tried to block the legislation, fearing more cultivation could push more drugs onto the streets at home. Israeli companies benefiting from a favorable climate and expertise in medical and agricultural technologies are among the world's biggest producers of medical cannabis. The government estimates exports could raise tax revenue by 1 billion shekels. At the same time, the bill imposes tough regulations on exporters and threatens jail terms and hefty fines for violations. Shai Babad, Israeli Finance Ministry Director General, said Israeli technology in medical cannabis significantly improves the lives of millions of people who use it as a permanent remedy. 8 companies cultivate cannabis in Israel, many of which have opened farms abroad to get into the international market. Dozens of business owners have requested government authorization to export. After jumping on Thursday ahead of the vote, most shares of cannabis producers were down on Sunday in Tel Aviv. Stephanie C., UNTV News and Rescue. A gas leak led to an explosion in The Hague that injured 9 people when part of their 3-story apartment building collapsed, the Dutch city's fire department said on Sunday. In a statement, The Hague Fire Department said 7 people had been taken to nearby hospitals. Dutch broadcaster NOS said 1 person remained stuck under the rubble but was alive. NOS also reported that the fire department established contact with the victim, but that the rescue operation was complicated by the instability of the building. RTL News reported that residents complained of a gas smell a week before the incident, but that checks found no trace of a leak. A Brazilian rescue crews returned to mud-covered flats Sunday to resume the search for hundreds of people missing in the wake of a dam collapse after the operation was suspended for several hours over fears that a second dam was at risk of breach. Bianca Quijano has the story. Brazilian rescuers on Sunday, January 27th, soldiered on in the search for hundreds of people missing after a breached mining dam triggered a deadly mudslide. But hopes of finding survivors dimmed more than 2 days after the disaster. Search efforts were paralyzed for much of the day on fears another dam could give way in the Vale SA iron ore mining complex in the state of Minas Gerais. The collapsed dam at Vale Escorrego do Feijão mine buried mining facilities and nearby homes in the town of Brumadinho and killed at least 58 people. Firefighters spent Sunday morning evacuating thousands from their homes before resuming search and rescue efforts in the afternoon, once civil defense authorities ruled out the risk of another dam burst and called off the evacuation. Nearly 300 people were still missing, with the list of those unaccounted for being constantly updated. Most of the missing are presumed dead, officials said. The confirmed death toll rose to 37 by Sunday morning, according to the fire department. The cause of the dam burst remained unclear. Recent inspections did not indicate any problems, according to the German firm that conducted the inspection. Bianca Quijano, UNTV News and Rescue,